Hi guys! Ito nga April 26 pagkatapos ng birthday celebration at baptism ni Briella ay chinek-in kami ni Amy Ann dito sa Newport Boulevard West Wing. Kasi dito muna ka mag-i-stay kasi since 7:15 AM pa ng kinabukasan yung flight namin. So dito muna kami nag-stay at nagpahinga overnight. Ayan! Ayan, medyo makalat na nga yung kwarto kasi nga nailapag na namin yung mga gamit namin. Ayan. So, ayan, medyo magulo, pasensya na. Para gusto ko lang pakita sa inyo kung anong itsura nung pinag-check-inan namin na room. Hi! Ayan, mga around 8 or 9 PM ng gabi nagpahinga na kami para may recharge kami kinabukasan. April 27, 2:30 AM, nagising na kami at nag-check-out na nga kami din sa hotel kasi nga kailangan maaga kami makapunta sa Naiya Airport. So, dapat mga 4 hours ang allowance time before ng flight para hindi kami ma-hassle. Ayan, waiting kami sa sundo namin at nandiyan na nga kami sa Naiya Airport at nakapila kami para i-check-in ang mga baggage na nadali namin. So, ayan, nakapila kami sa staff travel kasi si Amy Ann ay isang flight attendant sa Cebu Pacific. Kaya dyan kami nakapila. Ayan. Ayan, after namin i-check-in ang aming mga luggage, ay nagpunta na kami dun sa gate, sa boarding gate. So, yan, naghintay kami dyan sa area na yan. At antayin na lang namin ang aming boarding time. At yan, while waiting, nag-picture-picture muna kami. At ginalagala ko muna naman ang aming baby na si Briella. Yan, nag-practice muna siya maglakad. Since medyo na-delay yung flight namin. Then nga, dapat 7:15 AM yung flight namin. So, halos na delay ng 1 oras may get. Pero okay lang. And then, finally, boarding na kami. After ilang oras kami nag-antay. At yan, nasa loob na kami ng airplane. So, I'm excited para sa anak ko kasi first time niyang sumakay ng airplane. Kaya dinocument ko talaga to. Ginawa ko ng vlog kasi gusto ko maging memorable sa kanya at mapanood niya pag laki niya. At siya, naka-take off na nga yung plane namin. So, ito si JJ ay tuwan-tuwa kasi nakakita siya ng clouds. So, yun nga, as first timer na makasakay sa airplane. So, every moment na nasa loob kami ng eroplano ay memorable para sa akin at para sa aking anak. So, ayan, ang average flight time from Philippines to Hong Kong is 2 hours and 28 minutes. So, ayun. Yan, finally, natatanaw na namin ang karagatan ng Hong Kong! So, ayan, touchdown Hong Kong International Airport. Yan, welcome, welcome Hong Kong. So, ayan, as first timer na nakarating dito sa Hong Kong, na-amaze talaga ako dito sa airport nila. Napakalinis, ang lawak, ang ganda ng ventilation. So, talagang wow. At yun, nag-proceed muna kami dito sa Tonkotsu. At dito kami kumain ng aming lunch. Ayan, sa Japanese style restaurant. At mukhang masarap talaga yung pagkain dito. Ayan, umupo na kami. At tignan nyo naman, itsura pa lang, ang sarap-sarap na niyang kainin, di ba? At ang ramen,
pakpak, ang sarap. At andito na nga kami sa terminal ng bus para sumakay papunta dun sa Airbnb na pag-i-stayan namin. Ang ganda ng mga bus dito sa Hong Kong, oh, di ba may level tsaka upper ground siya. So talaga marami ma-accommodate na pasahero at pwede mong maisakay yung mga bagahe mo, yung luggage mo kasi may area na pwede mo silang ilagay. Ayan, tingin-tingin muna sa labas habang nagbibiyahe. So ayan, after namin ibaba muna yung mga gamit namin dun sa Airbnb, bumaba na ulit kami at para simulan ang unang paggagala sa first day sa Hong Kong! At yan, papunta na kami sa Prince Edward Station. Yan yung sasakyan namin na train papunta dun sa location ng Symphony of Lights. Nandito na kami sa Tsim Sha Tsui Station. Tama po yung pagkakabigdas ko. So ayan, dito na yung area kung saan namin mapapanood yung Symphony of Lights. So ayan, nakasakay kami sa Wokulator. So ito, napansin ko sa mga people dito sa Hong Kong, yung mga citizen dito ay lagi sila nag-rush. So dapat hindi mo iba-blocking way nila. So pag sasakay ka ng escalator, ng mga Wokulator, dapat nasa side ka lang. Huwag mo iba-blocking way nila kasi talagang sisitahin ka nila. Hindi naman totally sisitahin, parang mag-excuse sila kasi kailangan nilang dumaan at i-free mo dapat yung way na yun. So sa isang side ka lang dapat. Yan. So ayan, ang dami na nga tao na nag-aantay dito para masaksihan ang Symphony of Lights. So ang show nito ay nag-i-start ng 8 PM. So ito yung magandang location spot para mapanood itong show na to sa Tsim Sha Tsui Waterfront sa labas din ng Hong Kong Cultural Center. A Symphony of Light ay isang multimedia show na may laser, may lights and sound along Victoria Harbor. So ayan, picture-picture na muna kami ni Mama at ni Tita Susan. Ayan yung Symphony of Lights. So, nagtatagal siya ng 10 minutes. So, pinapalabas siya sa both side ng Victoria Harbor. Every night yan. So, makakalibre ka ng show pag dito ka nagpunta. So, ayan, nakita mo ang cute-cute ng mga figurines dito na halos kasing laki mo na. Ayan, ang cute, diba? So yan, buhay na buhay yung lugar na to. Ang daming tao, iba't ibang nationality ang mga kasalumuha mo dito. May mga Pilipino. So ayan, after namin na-enjoy ang panonood, ay nag-proceed kami sa Paradise Dynasty para mag-dinner. Grabe ang syala ng kainan na to. sobrang syala. At ayan na nga, antok na ang bata at gutom na ang mga person kasi nga ang haba ng aming nilakad at ang aga namin nagising nga sa Pilipinas kami. At ayan ang kanilang tea na pangpakalma ng aming mga sikmura while waiting.
So, ayan, grabe, ang napakasarap na dim sum. At yan yung mga dishes na in-order para sa aming dinner na napakasarap, promise. At yan nga, after namin kumain ng dinner, ay naglakad-lakad na nga kami papunta sa Mongkok. At ayan, excited na si Mother Dear at si Tita Susan. Mapuntahan yun kasi mamimili daw sila ng mga pasalubong. Ayan. So, ayan, busy-busy ang lugar na to. Ang daming tao. Ayan, patang ko itong magandang sasakyan na to. So, di ba? Ang sosyal, ang ganda. Di ba? Yayamanin. Habang tinititigan ko nga yung sasakyan, na imagine ko na siguro artista yung nasa loob nun. At nandito na nga kami sa spot kung saan mamimili si Mother at si Tita Susan ng pasalubong nila. So ayan, habang nandito kami sa lugar, feeling ko nasa Binondo lang ako. Ganon. Tapos alam mo, yung mga Chinese dito, yung mga nagtitinda, marunong na rin sila mag-Tagalog. Minarinig na ako, pasalubong, mga ganon. 2, 10, mga ganon. Alam na nila mag-Tagalog kasi nga maraming mga Pilipino ang nagpupunta dito at nabili. So ayan, ang daming items na pagpipilian. So, kapag magaling kang makapagbaratan, ay nako, panalo ka. Ayan, si Mother Dear, ayun. Talagang nasulit niya ang pamamila dito kasi marunong talagang humingi ng tawad to si Mama kahit wala siyang kasalanan. Para makabili siya at makakuha ng discount sa pamimili ng mga salubong. At ayan na nga si Mother, sinisimulan na ang panghihingi ng mga tawad at tinatawaran niya na nga itong mga napili niyang items dito sa Chinese na to. So natatawa lang talaga si ate kasi si Mama talagang super baba hinihinging presyo, pero nag-meet naman sila halfway dun sa presyo. So ayan, fast forward na tayo. After nilang mamili ay bumalik na nga kami sa Airbnb kasi medyo pagod na talaga kami. So kailangan na namin magpahinga at mag-recharge. So, ayan nga si JJ, knockout ang batuta at pagod na pagod at nag-enjoy siya sa first day niya dito sa Hong Kong. So, ayan. So, ito yung first night namin dito sa Hong Kong. At, good night everyone! Thank you for watching. Bye-bye!